Sabi niya, ano po ang mga main differences sa cost of living sa BC, sa Toronto, dito sa mga rural areas? Sabi ko sa kanya, hindi naman sa pangkalahatan malaki yung difference, no? Meron lang mga iilan-ilan. Tulad ng kamo. Sabi niya, tulad ng ano, sir? Yun! Eto na naman tayo. Nagpahinga ng 2 araw. Tamad din, no? Tamad na tamad. Kasi weekend dito. Today is Sunday, November 16. Nag-ano lang kami. Nagpahinga lang ako sa pagbablog kasi anniversary namin ng aking asawa. 16 years. Grabe, no? 16 years na kami. Napakatagal. Nagsimula pa lang yan sa opisina. Mga kunyari tawagan ate, mga ganyan. No? Nagsimula kami sa nagkakilala ng misis ko diyan sa sa opisina sa Social Housing Finance Corporation. O nga pala, shout out sa mga nanonood sa akin diyan sa office, sa social housing. Kumusta ng buhay-buhay? Nandito kami ngayon sa Michaels, malapit sa may Walmart. Kasi yung anak ko nagyaya, mamimili raw siya ng mga abubot niya. Itong Michaels na to, yung parang sa mga arts and crafts, mga ganyan. Maraming mabibiling mga ganyan-ganyan dito. Saka mas mura siya. Alam niyo naman dito, di ba, pag Sunday, mabilis magsara yung mga establishment. Pinaka maagang magsara dito yung mga establishment kapag weekend, Sunday ng gabi. Pero himala, itong Michaels na to, hindi pa sarado. Pero usually alas 6, alas 7, wala na, sarado na. Oh, yun nga pala. Meron kasing nag-message sa akin na tropa natin. Kasi di ba, lagi ko nagsasabi na maraming lumilipat dito sa amin sa Brandon City, sa mga rural areas, galing sa mga malalaking cities, yung sa BC, Vancouver, Toronto. Maraming galing doon na mga temporary foreign workers or mga students na gustong ma-PR. 'Di ba? Hanggang ngayon ang hirap ma-PR ngayon. Tapos inintroduce ngayon tong RCIP na to. Dito kasi sa yung RCIP na yan, para sa mga rural areas lang yan. Ngayon marami nang pumupunta rito sa Brandon kasi kasama sa RCIP, maraming mga nag-o-offer ng mga trabaho na merong ganyang pathway. So, yun, meron nag-message naman sa akin na sabi niya, "Sir, okay lang po ba na diyan kami lilipat? Meron bang mga available pa rin na trabaho dyan? Saka, kumusta naman po yung cost of living?" Nandun na rin naman tayo sa usaping cost of living. Pag-usapan na natin. Sinabi ko sa kanya, ang cost of living dito, kung galing kasi siya sa BC, sabi ko sa kanya, ang cost of living sa BC, sa Toronto, sa Vancouver, yung mga yan, matataas ang cost of living nila. Kung i-compare mo siya dito sa mga rural areas tulad ng Brandon City. Para lang sa mga nanonood sa akin ng mga nasa Pilipinas, hindi porkit nasa Canada ka, yung cost of living pare-pareho na. Kunyari kayo nasa yung mga malalaking cities, yan sa Toronto. Diyos ko po, mahal ng mga kung diyan ka maninirahan. Sabi niya, ano po ang mga main differences sa cost of living sa BC, sa Toronto, dito sa mga rural areas? Sabi ko sa kanya, hindi naman sa pangkalahatan malaki yung difference, no? Meron lang mga iilan-ilan. Tulad ng kamo. Sabi niya, tulad ng sir? Kunyari yung kanyang rent. Magkano yung rent niya dyan sa BC? Sabi niya, ang rent niya raw sa kasi dalawa lang daw sila eh. Sa 1 bedroom na apartment na merong bathroom, kasama na raw lahat, pera lang ang kuryente, yung hydro. Baliktad dito yung kuryente rito, tawag nila hydro. Magkano? Sabi ko, magkano yung rent nyo dyan? Ang kanilang rent daw, nasa 2.9. Napakamahal. Isipin nyo yung 2.9. Sabi ko, bakit naman napakamahal? Parang presyo na sa Toronto, kasi meron ako napanood na ganyan din yung price ng rent nila. Basta parehong-pareho, pumapatak 2.9 to 3,500 Canadian dollars. Sabi ko, dito kasi, kung ikukumpara mo yung rent, yung bahay namin dito, nung 1 bedroom na kwarto, ang binabayaran ko lang dati, pero sabi ko, year 2022, nasa
350, 400 lang. Kasama na lahat-lahat yun, kuryente, basta lahat kasama na yun. Yung sa ano, pero basement yun na meron kayong shared bathroom ng mga kasama mo na nakatira doon. Tapos kasama na kuryente, internet, lahat-lahat. So sabi niya, mura naman dyan sir. Pero ngayon, syempre, tumaas na, iba na yung presyo. Ngayon sa tinutuluyan namin na 3 bedrooms with 1.5 bath. Sinasabi 1.5 kasi up and down yung tinutuluyan namin ngayon, di ba? Yung taas, merong bathtub, tapos pwede ka doon maligo. Yung sa baba, kaya 1.5, lang, para mga wash area lang. Hindi siya yung wala kang pagliliguan. Nasa magkano yun, sir? Dati, nung una kaming lumipat, last year, nasa 1,375 Canadian dollars. Isipin mo yun, 3 bedroom, mayroon 2 bathroom, ikukumpara mo sa kanila na 1 bedroom, 1 bathroom lang, ganun kalaki yung diferensya, di ba? 2,900 sa 1,375. Sabi ko ngayon, tumaas na, 1,425 na. Pero malaki pa rin yung difference kahit sabi mo tumaas na. Sabi niya, ganun, mura naman ang mga bahay dyan, sir. Sabi, itong natuluyan namin kasi, hindi siya ganun kamahalan. Pero yung mga presyo ng mga bahay dito, kung ikukumpara mo dyan, mas mura talaga ng dihamak. Kasi meron lang lately nag-offer sa akin, baka meron, sabi Pilipino, baka may naghahanap sa iyan na gustong tumira sa basement na 1 bedroom, 1 bathroom, nasa magkano ba? 900. Pero magkano lang yung difference, di ba? Yung tinutuluyan ko ngayon, 1,475. Yun 900 na. Ganun na yung kadalasan ng mga presyo dito ng mga pinarerentahan na bahay. Kahit pa yan basement, kahit pa yan sa mga apartments, ganun yung presyo. Parang tumatakbo ng nasa 900 to 1,600, ganyan. Meron ako nakikita mga 2,000, hindi ko alam kung sino tumitira sa mga ganun. Sobrang mahal. Pero ikukumpara mo naman dun sa tinutuluyan nila, 2,900, di ba? Sabi niya, paano naman sir yung mga groceries? Sabi ko, saan ba kayo namimili? Meron daw silang superstore doon. Sabi ko, kung superstore lang, siguro maliit lang siguro yung difference ng ng bilihin. Kung pareho naman superstore meron lang sigurong onting lamang yung bilihin nyo dyan. Sabi niya, magkano yung yung weekly namin na grocery? Sabi ko, kami, 4 na tao kami, 2 estudyante sa yung kaming pang 4 person. Kasama na yung mga pangkain namin ng buong linggo. Mind you, hindi to yung tinitipid talagang puno lagi yung rep namin. Tapos kasama na rin yung mga pambaon, ganyan. Nagre-range kami ng 250 to 350 kada linggo sa groceries. Sabi niya hindi naman daw nalalayo, ganun din lang din daw sila. Mas maliit pala kasi 2 lang daw sila. Sabi ko sa kanya, pareho lang halos. Ang sabi ko sa kanya, ang iintindihin mo lang naman talaga sa cost of living kapag lilipat ka sa mga rural areas, kung i-compare mo sa cost of living, usually yung rent talaga yung nag-iiba. Yun yung merong malaking difference. Sabi niya, paano po yung transportation dyan? Kasi wala pa raw silang sasakyan. Buti nga raw, hindi pa sila bumili, lilipat din daw sila. Sabi ko, ang transportation dito, wala namang problema. Kasi, meron din mga bus dito. Meron taxi. Kung gusto mong makatipid, magbabas ka lang. Nasa $2 ang isang ride ng bus. Iniikot na yun yung buong Brandon. Saka lahat ng mga bus stop naman dito, matutumbok niya yung mga yung mga importanteng pupuntahan mo, kunyari sa mga school, sa mga ganyan, $2 lang. Tapos kung magta-taxi ka, doon ka mapapamahal pagka taxi ka. Pero ang maganda rito, kung kunyari kung saan ka man nagtatrabaho, kunyari nagtatrabaho ka sa company namin, pwede kang carpool kasi maraming mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan, magka-carpool ka lang, mura lang yung ewan ko kung magkano na isiningil nila sa pagka-carpool ngayon. Kaya hindi kayo mahihirapan sa transportation dito kasi although maliit to na community, maliit na city, naman siya, kompleto naman siya ng lahat ng mga essentials like yung mga groceries, basta lahat, mga kainan. Ganun po ba? Di okay naman pala. Paano naman po, kasi sabi niya, meron pa po bang mga ibang mga mapaggagastusan dyan na mahal, yung mga ganun? Sabi ko, wala naman, kasi dito kasi, ang pinakamaganda dito sa lugar namin, walang masyadong mabibili ng mga kunyari magmomoling ka, 'di ba? Sa atin sa Pilipinas, pag magmomoling ka lang naman doon ka na gastos
sa kanya. Eh dito wala naman, pupunta ka sa mall dito, kaliit-liit ka, mga pagkain lang, ano lang naman, onti lang yung mga choices mo. Kumbaga, mas less yung mapagagastusan mo rito. Sabi ko, sa kanya, sa iyo ba dyan, meron? Naku, marami rito mapagagastusan, sir. O yun, isa sa, may iwasan mo. Pwede kang mag-ipon-ipon dito kasi wala kang ganyan, mga gastos-gastos. Sabi niya, ano naman po, kumusta naman po yung mga, kunyari, mga phone plan, yung mga data, yung internet. Sabi ko, ang binabayaran ko ngayon, yung internet namin, yung Westman, nasa $56 lang before tax, 800 Mbps na yon, unlimited na yon. Sabi niya, mura sir. Sa kanila daw, parang nasa 60 tapos mabagal. Tapos paano naman po yung sa mga phone plans nyo, ganun. Sa akin, ang binabayaran ko sa phone plan ko, $40 lang. Ano na yun, 200 gig, tapos, unlimited call and text na yun. Sabi niya, mura na yan sir. Ang inaano niya ngayon, gusto niya talagang lumipat dito kasi kaya lang ang kinakatakot niya nga baka raw yung tungkol sa mga gastusin, baka hindi naman daw kalakihan yung difference diyan sa tinutuluyan nila ngayon. Sabi ko, malaki yung matitipid mo rito kung dito ka. Plus, yung RCIP, meron pa rito. Sabi, pinoint out ko siya dun sa website ng Brandon website kasi nandun nakalagay yung mga trabaho na nagpa-participate sa RCIP. Kaya sabi niya, kinukonsider niya raw talaga na matindi yung pagpunta rito. Silang dalawa ng asawa niya. Nino ko lang dito yung comparison ng cost of living kung para rin sa mga sa mga galing sa Pilipinas na namimili kung saan gustong pumunta, kung magto-Toronto ba kayo o sa Vancouver o dito sa mga rural areas. Kasi para makita nyo rin kung saan mas magiging komportable yung gastusin nyo. Kung kayo ay nagtitipid, maganda talagang manirahan dito sa mga ganitong lugar. Kasi talaga, mababa talaga ang cost of living, mainly dahil sa rent. At ang nakikita ko rin naman, yan lang talaga yung pinaka malaking kakain ng sahod mo eh. Lalo na maliit yung yung sahod nyo. Yan talaga yung kakain, yung rent, yung tutuluyan nyo. Kung dito naman mas mura, di ba? Ba't pa kayo magdadalawang isip? Kaysa ipilit nyo yung sarili nyo sa malaking city, tapos mahihirapan kayo sa pamumuhay. I-consider nyo talaga ang yung mga rural areas. Yun lang naman, para lang meron tayong video, para lang masagot natin yun sa mabilis lang to, hindi to yung parang comprehensive na na comparison ng apples to apples, mga ganyan. Ginano ko lang, parang mabilisan lang, para lang sa mga kumukuha ng idea, sa mga bagong lilipat dito galing sa ibang province, mga galing sa Pilipinas, di ba? Para lang meron kayong idea sa pagtira sa mga ganitong lugar. Yun lang. Ako'y alis na. Susunod ako sa loob, baka sabihin hindi na ako sumunod eh. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.